Ang show na ito ay para sa mga chismosa. Ang opinion ng mga host ay hindi sumasalamin sa pananaw ng programa at TV network. Huy, mare! Ano latest? Marites babies! Happy weekend! Hindi man ako si Julina, but it's July na. Eto na naman po yung Popcorn Saturday night. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutan ang inyong attendance check para manalo ng ating Marites University mugs. Selfie lang naman ang inyong kailangan at isabit nyo sa Facebook gamit ang hashtag na MUXAllTV. Ano pa ang hinihintay natin? It's Chikan time! This is your Dean, Junardo. Ako naman ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! At ako naman po ang inyong available Professor Ambet Nabus. At ako po, ang inyong only PhD, Rose Garcia. Simulan na natin ang Isang Linggong Chismis! Kamakailan lang, lumabas ang video ng bagong station ID ng network na kinabibilangan ni Jeneline Mercado. Pero OMG, kapansin-pansin na absent siya dito. Kaya naman, hindi siya nabigyan ng benefit of the doubt at inakalang hudyat na ba ito ng kanyang paglipat sa kabilang network? Klinaro ito ng kanyang manager sa isang Instagram post. She was absent from the station ID simply because she was unable that day. Dagdag rin ito na loyal si Jeneline sa kanyang mother network for as long as it wants her to stay. So, mga kamarites, ano ang say nyo? Hindi available. Hindi naman sinabing may sakit ba siya or... Sinabi lang na unavailable. Pero kasi syempre, mabibigyan talaga siya ng kulay kasi big star siya ng GMA. Correct naman. Tapos big event, kumbaga, yung Yan. shoot ng station ID. Pero hindi lang naman na mapapanood. Hindi lang naman siya yung wala doon, di ba? Pero siya May yung mga iba pa. isa sa pinakamalaking wala. Kasi homegrown talent siya. Yeah. So parang... Starstruck winner first. Pero talagang wali, hindi talaga siya lilipat. Wala. Pero alam mo, may nakausap naman ako na nagsabi sa akin na, alam nyo, sabi lang hindi naman totoo yun na hindi pwede that day or ano kasi yung daw station ID, sinut daw yan ng ilang araw. Correct. So, kumbaga, hindi naman siya sinut lang ng, halimbawa, we'll give Tuesday you lang. July 2. July 2 lang tayo ang shooting yan. So, kung pwede ka o hindi ka pwede, sorry. So, kumbaga, maraming araw. Kung hindi ka pwede ng gantong araw, pwede ka namang ma-fit in doon sa ibang araw. So, yun ang pinagkatakahan. Like, nitong source ko na may mga alaga rin na nakapag-shoot. Kaya sabi niya, parang hindi ko lang mag-get yung hindi Pwede or unavailable kasi siya. ang daming araw. Correct. Hindi kaya yun, parang paraan ng pagpapakita na may konting tampo. Pwede. Diba? Pwede. Kasi, diba? kasi nga, katulad ng ibang mga eksena ng ibang artista naman, pwede naman i-shoot na ibang araw eh. Bawa may mga solo yung iba eh. Tama, Pwede yun. tama. Ang hindi ka lang talaga pwede dayain dun sa magkakasama sila. Magkakasama kayo. Talaga may nakaanong araw eh. Kunwari isang departamento, ganitong araw, susunod gano'n. Kaya tama si PhD, magtataka ka talaga doon sa source niya. Bakit nang sinabing, sa dami ng araw, imposibleng wala man lang isang Maibigay, sumakto. Pero, still, sabi nga, hindi nabigyan ng benefit of the doubt si Jeneline. O di, let's still give her the benefit of the doubt. Baka hindi lang natin alam, baka may mga pinagkakaabalahan naman talaga na hindi natin sure. Tsaka sinabi naman ng management na kung na gusto pa rin loyal siya ng network, magsistay pa din siya. Pero alalahanin natin, si Dennis Trillo nakasama doon. Nakaupo-upo pa siya doon na parang hari doon sa isang Yun nga, isolo yung shoot samantala magkasama sila sa bahay at napag-uusapan naman sigurado nila yan. Baka naman pinagluto, pinag-alaga ng bata. Ako na lang ang pupunta, wag na lang. Ay, kasalanan nga pala ito ni Dennis. Dennis, ikaw may kasalanan. Bakit wala si Jen? Si Dennis na naman Si Dennis na naman ang may kasalanan. May problema. Ayan! Kung si Jeneline pinanindigan na mananatili siya sa kanyang home network, si Sian Lim naman pinanindigan ng kanyang suot sa premiere ng pelikulang idinirect niya. Natuwa kaya mga netizens? Alamin natin yan! All eyes on Zian Lim sa red carpet premiere ng kanyang pelikulang Dinirect. Bukod sa akay-akay ang girlfriend at producer ng film na si Iris Lee, agaw pansin rin ang kanyang outfit na long skirt. Say sa isang comment, outfit ng laos. Habang isa pa ay tinawag na
baduy ang kanyang palda. Sa press con bago ang premiere, umapila ang bida ng pelikulang si Cindy Miranda na ihiwalay ang personal na buhay ni Zian mula sa pelikula. Pero mukhang hindi napakinggan ang request nito. May ganon? Natawa naman ako doon sa akay-akay. Holding hands naman kasi. Bakit pwede maakay-akay? Akay parang hawak. Hindi makalakad ng maayos. Parang naman doon, Junardo yung ano ba yun? Hindi, nakakaloka lang kasi bago pala si Zian Lim na magpalda, meron na pala ibang nagpalda. Oo, kinikwento ko diba si Sergi Ravena, yung masikat na basketball player. Mahilig siya. Meron pa si Vong Navarro. Si Vong Navarro. Tsaka si Pablo ng SB19. Pero Yun. kasi nga, Ayan. ang sinasabi ng mga netizens, binabagayan daw. Ay, parang sinasabing hindi Parang bagay. sinasabing hindi bagay ni Zian, pero ang tangkad ni Zian, Oo. alam ko model-model din yan. Actually, model-model siya. Pero siguro nga, ano ba, bilang director ka kasi siguro ng pelikula, so baka hinahanapan nila Feeling ko na... lang- Statement ba yun? Hindi, feeling ko ano lang talaga siya. Gusto lang talaga siyang... Magpapansin. Hindi, gusto Ano? siyang... Warlahin ng mga Oo, netizens. yun. Actually, yun lang ang gusto. Yung parang, Correct. kahit anong gawin ni... Well, ngayon, nasa ngayon. Kahit anong gawin ni Zian, feeling ko mababash at mababash siya yung mga konting mga... Sunod-sunod, di ba? Hinahanapan lagi, hinahanapan lagi ng... Parang bagay naman ni Zian yung Correct. palda. Eh, kasi Agree. nga na-carry naman niya. No, in fairness. Actually, pero ngayon tingin ko kay Zian, wala na siyang pakialam. Kahit anong sabi Tama, ng mga correct. netizens. Kasi ngayon lang nag-post si Zian sa Instagram niya kung saan pinuri niya, pinasalamatan niya si Iris Lee. Oh, Na diba? napakalaking, kumbaga key person dun sa Kumantong, yung kanyang movie. Yung kanyang movie na dinirect. Pero kumbaga naka-selected lang yung pwedeng mag-comment. Comment. Ayun So, na. ibig ko rin sabihin, parang, ay nako, parang si Zian ngayon, bahala kayo kung anong gusto niyo sabihin, basta ako. Correct. Hindi, at saka ano... Salamat sa publicity. Oh, Sabi tsaka ganon. malay nyo naman, soon talagang pwede na tayo magpalda. Naman. Di ba? diba? Ako nagpapalda ako. Ako gusto ko nga matry yan, hindi ko pa natatry. Oh, dahil dyan. Itatry nila next ano. Itatry nila. Sa ating chika of the week mamaya, alamin natin ang sagot ni Mark Leviste matapos lumabas ang balitang meron ng bago si Chris Aquino. Tuloy-tuloy lang po ang pagtutok dito sa Marites University! Kaya nga, inggit na inggit yung mga netizens. Dahil? Dahil imaginein mo talagang hindi biro yung pinagdaanan ni Miss Chris. Welcome back! Nakatutok pa rin po kayo sa Marites University. Oras na para sa ating Chika of the Week. At sa paghatid nito, katuwang po namin ang Ubo 24/7! Sa mga nais pong umorder ng kanilang masasarap na pagkain, pwede na po sa pamamagitan ng pag-access sa link na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Para sa ating Chika of the Week, Chris Aquino, ibinasura si Mark Leviste. Ano kaya ang say nito sa bago ni Chris? Pakiroll BTR. Kamakailan lang nang ibinunyag ni Chris Aquino sa isang panayam na wala na sila ng kanyang dating nobyo na si Mark Leviste. Pero wait, hindi diyan nagtapos ang mga revelasyon ng mabanggit rin nito na meron na siyang bago. He's a doctor and I think that's part of the reason why it was easy. Alam niya kung anong pinagdadaanan ko. Ika ni Chris. Nang mapanood daw ni Mark ang interview ng dating nobya na starstruck ito sa ganda ni Chris, seeing her happy gives me solace, saad ng Batangas Vice Governor. Dagdag rin ito na grateful siya sa kanilang naging time together. Nagulat pa kayo mga kamarites? Ha, Cheche! Naisip ako doon. Nagulat ako dun sa binasura. Grabe naman yun. Hindi, mas nagulat ako na, andyan pala si Miss Chris, nag-BO. Correct! Pero at least hindi naman nagsabi ng masama si, di ba syempre. parang Sir Chris. Mark. Pero ang tagal naman kasi ng pagiging magkaibigan din nila, di ba? Naman. True. So parang ano yun, wala na? Wala na lang? Bet, tinuldukan na nga. Kaya sabi ni Miss Chris, wala na talaga. Wala na. Wala na. Oo. Walang balikang magaganap. Friends na lang. Tapos nakiusap pa siya na tumigil na ng pagpo-post. Pero dati pa yun, Ngayon, nagsabi siya. sinabi Sinabi. niya. Hindi, ako naman dyan, kung ganun yung comment ni Sir Mark talaga yung Vice tawag mo. Governor. Vice Gov Mark. Eh di
magiging gentleman yon, okay na yon. Pero sana, stop na, di ba? Para, syempre, kung talagang nirerespeto niya yung bagong love life, edi syempre, magsa-stop na siya. Kasi normal lang naman nahingan siya ng comment dahil nag-reveal na meron na di ba? So, okay na yon, stop na. At walang overlapping na naganap as per the interview kasi last February pa sila nagkahiwalay. Pero itong bago niya, ito yun daw lang. bagong karelasyon, itong si Doc. Ayon naman sa balita ko, parang matagal na pala din itong doktor ni Chris. Yes. So hindi lang pala siya, kasi kung titingnan mo, parang ngayon sila nagka-developan. Hindi naman pala siya yung bago lang kakilala ni Chris. Correct. Di ba ganda naman? May foundation na. Di ba? Tsaka di ba sabi nga, dahil sa taga Macari, si Doc, posibleng umuwi si Miss Chris. Yun na. Pero alam mo siguro si Chris, parang naisip ko lang baka ang gusto niya ngayon sa karelasyon, yung she can find comfort and security. At saka maalagaan siya talaga. Yung parang feeling niya, doktor to, alam niya yung damdamin ko, alam niya yung alam niya nangyayari sa akin. Kaya nga, inggit na inggit yung mga netizens. Dahil imaginein mo talagang hindi biro yung pinagdaanan ni Miss Chris dun sa kanyang sakit. Pero hindi nababakante ang kanyang puso. Yun ang nga sabi natin, di ba? Akala ko inggit na inggit dahil gusto ng netizen, doktor din ang jowa nila. Hindi. Ang sabi mo nga naman may sakit na't lahat. Sabi mo nga, hindi madali yung pinagdadaanan. Ang love life. May love life. Pink na pink. Di sana all pala. Pero hindi rin. Oo, kasi yun may sakit. Pero syempre, we were praying for Chris. Of course. Masaya tayo na bumuti na yung sitwasyon na kumpara dati. Tsaka nakakapag-grant na siya ng interview at ang haba ng interview niya doon, kanyang hanas. Ano pa interview din siya sa Marita? Correct. Dahil dyan, invitahan natin. Pagbalik niya from... Si Bimbi muna. Nandito na si Bimbi, di ba? Nandito na si Bimbi. Para pag si Bimbi, sasali na lang siya. Correct. Nakakatuwa naman na gano'n ang pinagtapusan ng relasyon nila. Dahil doon mo talaga marirealize na totoo yung naging pagmamahala nila. And speaking of pagmamahal, mukhang natutunan ng mahalin ng global stage ang OPM at P-pop. Alamin natin ang mga detalye dito sa ating special report. Umaarangkada na ang OPM at P-pop sa global stage dahil napaparami na ang ating international feature sa iba't ibang platforms. Kamakailan lang, inanyayahan ng isang Japanese music show na First Take ang SB19 na mag-perform ng Gento sa kanilang studio. Ang Beanie Fever naman, mukhang umabot na rin hanggang South Korea matapos i-cover ng Eunice, isang K-pop girl group, ang Pantropico. At ang kantang Dilaw naman ni Maki na feature at ipinerform ng isang K-pop boy group bilang bahagi ng 2024 Global Hit Songs. O diba, nakakatuwang malaman na nakakasabay na tayo sa global stage. Yan po ang ating special report dito lang sa Marites University! Psst! Mga kamarites, blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahin pagiging marites. Dahil nandito na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na inuhula ng Daho! Dahil dyan ang ating blind item for today's video ay may hashtag na nag-iibang anyo. Ito ay... Hunyang! Ito ay may kinalaman sa isang sikat na aktor. Sikat Sikat talaga. Ito nag-iibang anyo? Oo, ito na. Ito sikat na aktor na ito, syempre matagal na to sa showbiz. Medyo veteran na. Pero pogi pa din at tinitilian pa rin ng mga girls and gays. Girls, boy, bakla, tomboy. Yan, ganyan talaga ang leveling. So, medyo nagpahinga sandali sa showbiz nung bumalik. Siyempre, dahil nga sa sikat siya, nabigyan ulit ng pagkakataon. So, eto na. So, may mga proyekto itong si sikat na aktor. Okay. So, pag nagtitaping siya, wala rin siya arte-arte kapag nagtitaping. Kahit gabihin, okay lang sa kanya. Wala siyang mga, cut off. Ganyan. Okay. Isang beses, umabot na medyo beyond 12 midnight. So, paumaga na. So, game naman si aktor, na-i-deliver naman niya. So, nagsushooting na sila, nagtitake na sila. After ng isang eksena, may mga hanas na pabulong yung crew, yung cameraman, si AD, si assistant director, kay direct. Parang concerned sila, ang sabi nila. Pero concerned sila pero medyo harsh ang kanilang termino. Harsh. Ang sabi ng mga crew, direct,
wag na natin paubutin ng umaga si aktor. Kasi? Pumapangit na. Grabe, we're just natawa si Direk. Grabe kayo. Physical yung sinasabi, O kasi daw, bakit yun nasabing pumapangit na? Kasi parang humahagard na. Kumbaga, Haggard versus kasi syempre, aminin naman natin, hindi naman na bumabata si aktor. Pero in fairness naman daw, pag dumarating to ng maaga, pag dumarating to ng daytime, pag nakukuhanan yung eksena, fresh na fresh. Pero napapansin nila kapag gabi na o kaya paumaga na, hindi na daw maganda ang rehistro sa camera. Eto na, luma na to. na. Pero, manang epekto yung magic camisol. Wali! Aktor ito eh. At saka hindi niya pwede isuot yung kamisol. Ay, blues ang itim. Lalong hindi! Sure ka ako. Hindi, sure na actor. Buti hindi na Agnes, ha? I'm afraid. Kasi wag mong buhayin ang bangkay niya. Kaya yan na ang running yan na ang running joke kapag kasama si aktor sa proyekto. Alam niyo na. Sabihin nila, nako, wag na nating paabutin ng umaga o gabi si aktor kasi nagbabagong anyo. pumapangit Grabe na. naman yun. Ay, pero pogi pa rin si aktor. Nahuhulas na lang ang ano. Oo, kasi Hindi- pinapagod sa shooting. Hindi parang nahahagard. Parang nakikita na daw yung Kita mga... na. Mga pileges. Kaya naman, pagbigyan niyo naman si aktor, hindi naman siya 20 anyos. Ay, so 50 Oh, yan na ito. Yun na. Oh, anyway, sabi Ayun, po. yun ang clue, 50 na ito. Okay. Tsaka sikat talaga na aktor at may lahat ng mga nakarelasyon niya pinag-usapan. Okay. So, hulaan nyo na yan. Sana po nag-enjoy kayo ngayong Saturday night, mga kamarites. Pero kung nabitin po kayo, pwede nyo rin po kaming panoorin sa aming YouTube channel tuwing Lunes at Huwebes ng gabi. Totoo po yan. At tuwing Sabado, nandito naman po kami. Mapapanood nyo sa All TV. Maraming salamat po. Magtutuloy-tuloy lang po ang Marites University! Uy, mare! Ano ay test?